August 1, 2026. Isa sa pinakamaswerteng araw para sa paggawa ng ritual na pinaniniwalaang nagdudulot ng swerte. Ayon po sa paniniwala, ang araw na ito ay napakahalaga. Pag-uusapan po natin ngayon kung ano nga ba ang mga ritual na pwede natin gawin at paano nga ba natin gagamitin ang iba't ibang uri ng lucky charms ayon po sa Feng Shui. Huwag natin palagpasin kung ano man yung good luck energies na maitudulot sa atin ng araw na ito. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. August 1, 2026, isa sa pinakamaswerteng araw para po sa paggawa ng iba't ibang uri ng ritual. Ito po ay ang araw ng Goddess of Compassion at Mercy na si Kuan Yin. Ang paggawa po ng ritual sa araw na ito ay nagdudulot po ng swerte. Pag-usapan natin, ano nga ba ang mga ritual na pwede mong gawin? Paano ka gagamit ng Lucky Charm sa araw na to? At mga hindi mo dapat ginagawa kasi nagdudulot po ng kamalasan. Okay? Ayon po ito sa paniniwala. So una-una, paggawa po ng ritual. Ang araw po na ito ay pinaniniwalaan na mabisa para sa mga gumagawa ng wealth ritual. So una-unang ritual na pwede natin gawin ay ang mag-offering ng tubig. Okay? Sa mga nais po na mag-offering ng tubig, ito po ang po pwede nating gawin. Kumuha ka ng baso na may takip. Kung garapon man yan, kung gusto mo basta may takip at malinis po. Ang tubig na gagamitin mo dyan, yung drinking water. Ano ba yung iniinom yung tubig? Yun ang gamitin mo. Kung mineral iniinom mo, yun ang ilagay mo sa baso na may takip o garapon na may takip. Ilalagay mo sa altar mo kung meron ka. Kung wala kang altar, ilagay mo sa area na po pwede kang magsindi ng insenso o kandila. Or kung gusto mo maglagay ka ng bulaklak na lang sa tabi ng tubig, pwede po yun. Okay? So, maglalagay ng tubig, dapat may takip yung baso or garapon kasi iinumin natin yung tubig pagdating ng hapon. So, ilalagay po yan umaga. Pagdating ng hapon, iinumin natin yung tubig. Kailangan may takip siya para hindi po siya madumihan. Okay? Ngayon kung yung tahanan ninyo wala namang iba nakakapasok, kayo lang at wala kang baso na may takip o garapon na may takip, pwede rin pong wala. Lalo na kung alam mo naman na wala naman talagang makakapagdumi doon sa tubig na inilagay mo. Kasi po nilalagyan ng takip lalo na kung busy area, maraming tao or may mga movements sa loob ng tahanan mo, pwede kasing maalikabukan yung tubig sa baso. Iinumin natin 'yan. Kaya kailangan, lalagyan natin ng takip. Ngayon kung sa tingin mo wala namang movements, pwede 'yan na walang takip, okay? So, sa pagdating po ng hapon iinumin 'yan, okay? 'Yan yung unang ritual na pwede mong gawin na pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte. At sunod po, pwede ka ring magsuot ng bagong jade bracelet. So kung nais nyong umorder ng bagong jade bracelet ninyo, meron tayo sa baba. Susuotin mo to sa araw ng August 1. Okay? Dagdag mo sa pampaswerte mo. Ngayon, kung nais mo naman na may jade ka na at ayaw mo nang bumili ulit ng bago, pwedeng i-cleanse mo na lang yung jade na meron ka. Okay? Para po sa araw ng August 1, 2026. At sa mga gustong bumili na lagpas na ang August 1, pwede po. Okay? Pwede ka pa rin bumili at magsuot ka ng bagong jade na bracelet kahit lumagpas yung August 1. Kasi pwede rin po na kapag nakakita ka ng mga goldfish na binibenta sa labas, bumili ka ng isa at pakawalan mo. Pati po yung ibon. Pwede yon, bumili ka ng ibon na binibenta nila.
Marami po tayong nakikita niyan, may mga kasama pang isda 'yan na binebenta sa mga, tabi ng kalsada. Puwede kang bumili ng isa, pakawalan mo. Isa rin 'yun sa pinaniniwalaan na nagdudulot ng suwerte o yung mga captive animals ay palayain mo sila. Pinaniniwalaan po 'yun na nagdudulot ng suwerte at puwede rin kung halimbawa wala kang makitang gano'n, magpakain ka ng stray. Ano bang stray animals na makikita mo, puwedeng pakainin mo siya. 'Yun po ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng suwerte, okey? At pinaniniwalaan din na nagdudulot ng suwerte ang pagkain po ng gulay sa buong maghapon or sa buong araw ng August 1, okey? Puro gulay lang ang, kakainin sa araw na 'yan or puro salad lang, pinaniniwalaan din 'yan. So, pumili ka po ng sa tingin mo na magagawa mo. Kung nais mo na gawin mo lahat 'yan at kaya mo naman, puwede po. Pero kung nais mo lang na mamili ng isa sa mga 'yan, puwedeng-puwede po mga madam, mga sir. Nagdudulot 'yan ng suwerte. Ngayon po, mga bawal, nagdudulot ng malas. Bawal po magsalita ng negative. So, ibig sabihin kung galit ka, huwag kang magsasalita ng hindi maganda doon sa taong kinagagalitan mo or naiinis ka sa kanya, huwag ka munang magsasabi ng hindi maganda sa kanya. Kasi yung araw na yan, ayon po sa paniniwala, naririnig ni Kuan Yin yung damdamin ng mga tao o yung iyak ng mga tao na humihingi ng tulong sa kanya. So, pinaniniwalaan na malas ang pagsasalita or pagsasabi ng negative po o yung hindi magagandang salita sa araw na yan. Okay? So, iwasan natin na magsalita ng hindi maganda sa araw na yan. Maghapon po yan, mga madam, mga sir. Okay? At palagi nyo pong tatandaan, ang Goddess of Mercy po o yung Goddess of Compassion at Mercy na si Kuan Yin ay swerteng ilagay yung statue nito sa living room natin, lalo na nakaharap ito sa may pinto para ang lahat na papasok ay makikita niya. Lalo na dun sa mga nagnenegosyo po. Maganda ang paglalagay ng image ni Kuan Yin. Pakatandaan po kung nais ninyo na maglagay ng image ni Kuan Yin o ng Goddess of Compassion at Mercy na si Kuan Yin, ihaharap ninyo siya sa may pinto o sa may entryway para nakikita niya kagad yung mga papasok na energies sa tahanan ninyo at makikilens niya ito kaagad. Ang statue po or image ng Goddess of Compassion at Mercy na si Kuan Yin ay pinaniniwalaan po na tumutupad ng mga hiling at nag-aalis ng mga negative energies. Lalo na po doon sa may mga negosyo na palagi silang nagkakaroon ng iba't ibang kliyente. Kasi iba't iba naman po ang ugali ng bawat kliyente. So kapag naglalagay ng image ng Goddess of Compassion at Mercy na si Kuan Yin, naiiwasan po yung negative energies pagdating po sa pagdi-deal or sa pagkikipag-usap sa mga kliyente. Okay? Ayon po yan sa paniniwala, kaya naglalagay ng image or statue ng Goddess of Compassion at Mercy na si Kuan Yin kasi pinaniniwalaan ito na tumutupad ng hiling or yung mga manifestation ng bawat isa at tumutulong ito na maresolba ang anumang mga negative energies o mga negative energies na nagiging sanhi ng problema ng mga taong naglalagay ng imahe nito sa tahanan o sa negosyo nila. Ayon po yan sa paniniwala. Ang ritual po sa araw ng August 1 ay pinaniniwalaan po na swerte. Lalong-lalo na po doon sa mga tao na meron kayong mga manifestation, may mga hiling kayo, pwede tayong gumawa ng ritual sa araw na yan. Pili ka po. Kung gusto mo mag-offer ka ng tubig, pwede yun. Iinumin natin yan pagdating ng hapon. Pwede rin mag-offer ng bulaklak, magsindi ng kandila, insenso, at pwede rin po na magpakain ng stray na animals
or palayain yung mga captive animals, yung ibon, yung isda na nakalagay po sa plastic. Pwedeng yun ang gawin mong ritual. Pinaniwalaan po yun na nagdudulot ng swerte. So ilan lamang ito mga madam, mga sir, na pwede nating gawin sa araw ng August 1 at nagdudulot ito ng good luck energies para sa ating lahat. Okay? So, dapat po alam natin yung mga ritual o yung mga wealth ritual para nakakasunod tayo. Kasi ini-invite natin dito yung wealth energies at yung good luck energies po para sa atin. Kaya tayo gumagawa ng ritual at sinusunod natin ito kasi nagdudulot po ito ng good luck sa buong pamilya natin at sa ating lahat. Maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong ka, comment ka po. Kapag yan po ay aking nakita, yan po ay aking sasagutin. Maraming salamat po sa panonood.